Welcome sa Hindi Masyadong Late After Service Fellowship! Episode 40! You can watch us here in YouTube. And Spotify! Eh! Hindi alam yan. Isa pa. Ano lang yun, isang word lang yun. Baba. Ay, kailangan ba word? Hindi, may lang. haba. Ano ba yun? Ay, Hindi alam. Parang alam ko. kanta yun? Ano yun eh? God goodness. Goodness The goodness of God. oo, yan. So goodness ang related sa topic natin Why? today. Oh. Bakit? Sa after ng aming pong worship service ay andito na naman po kami na pagbubulay-bulayan at pag-sharing po ng aming natutunan sa nakalipas po na worship service. By the way, I'm Brother Michael. I am Brother Joseph. I'm Brother John. I'm Sister Len. And then Brother God. At bago po kami mag-start, samahan niyo po nawa kami na manalangin. Sige po, Brother God, na mag-lead ng prayer. Okay ho. Tayo po yung malaman. Ama namin nasa langit, Ama, salamat sa araw na ito. Hinayaan niyo po mga kaingan naman magkatipon-tipon ng bawat sa inyo, mga panguma. Pag-aralan na yung mga salita. Kaya niyo po maimanuhan yung mga salita at ikaw madakila man sa bawat sa inyo. Ito yung mga free guide sa mga medical spirit, Ama. Ito yung mga yung Panginoon, Ama. Ito yung mga makatulong ng mga free naman sa bawat sa inyo, Ama. Ito na yung mga i-reveal naman sa bawat sa inyo. Salamat Ama sa ayat ay kung magbigay lakas, hindi ka ba yung sa bawat sa inyo. Sa pangalan po ng ayat ng Jesus. Amen. So, umpisa na natin. Kamusta naman ang ating, kumbaga, kamusta muna? Kamusta tayo this week? Ha? This week, how's your weekends? How's your weekendings? Okay, unahan ko. Okay. Na parang, hindi, joke lang. This week, nagkaroon kami ng examination sa school namin and I could say na it went smooth naman since easy lang naman ng mga topic na diniscuss namin. Parang wala nga akong ni-review dun eh. Ano lang, stock knowledge na lang, yun na lang. Ang dali lang ng this quarters, May mapapalo na naman si Mama. Basta, ayun, super smooth lang ng exam. Wala namang mahirap. Yun lang. Hindi lang kami siguro nagkakalayo since same kami ng school. Nagka-exam rin kami. Okay lang naman kasi hindi ako nag-review eh. Parang chill lang. Wala, tanging trust lang papasa to. Yes. Stress? Siguro, maybe. Stress kasi daming gagawin after ng exam. Pero for this week naman, overall, chill lang kasi exam. So, ayun lang for me. So, sa akin naman, yung nangyari sa week ko is actually mas peaceful siya kaysa last week eh. Kasi last week was tawag dito, puro school activities. Pero yung week ko this day was more on pahinga. Parang inalaw muna kami ng mga prof namin na use their time to review and prepare for next week examination. Parehas lang din naman. Kaya Gara. To school, stress kasi ang daming habulin. And kasi exam nga next week, nakakatunod. Pero kailangan daanan. But this week, masaya naman. Naging busy lang din sa parang sa sports. Naglaro-laro lang together with the organization dun sa school. Basically, yun lang naman. Parang kinulang nga nung last week kasi parang nakamiss tayo ng parang podcast. Ayun lang. Okay, so, kamusta naman ang ating Friday worship service, Brother Joseph? Okay. Pwede mo bang share sa amin? Yes, good. Okay, Ayun na yung sandwich. Kumbaga, ano yung Ayun na yung sandwich. naintindihan mo? Sa totoo lang, nung Friday, medyo nahirapan ako nung Friday. True.
Kahit ako rin, nahirapan ako pag-aralan yung Friday kasi nung first, mga binigay na mga first verses, wala akong totally na gets. As in parang tinake down ko lang pero di ko sila mag-gets eh. Not to the point na medyo nasa kalagitnaan or like maybe like mga na 75%. Doon ko na siya like nakuha yung glimpse na, okay. Somewhat, parang related siya ng mga past services namin about sa mga Old Testament and that stuff. So, come and open our Bibles dito sa Mark chapter 11. Mark chapter 11, verse 12 hanggang 25. Medyo mahaba-haba po yung babasahin natin. Chapter 11. Okay, Mark chapter 11, verse 12 hanggang 25. Okay, babasahin ko po. At sa kinabukasan, pagkaalis nila sa Betania, ay nagutom siya. At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya na baka sakaling makasumpong doon ng anuman. At nang siya'y malapit sa kanya ay wala siyang nasumpungan anuman kundi mga dahon. Sapagkat hindi panahon ng mga igos. At sumagot si Jesus at sinabi rito, sino mang tao ay hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman. At ito ay narinig ng kanyang mga alagad. At nagsidating sila sa Jerusalem at pumasok siya sa templo at nagpasimulang kanyang itinaboy ang mga nang bibili at nagsisibili sa loob ng templo. At ginulo ang mga dulang at nagpapalit ng salapi. At ang mga upuan na bibili ng mga kalapati. At hindi niya ipinahintulot na sino man ay magdala ng anumang sisidlan sa templo. At siya'y nagturo at sinabi sa nila, hindi ba nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalangin ng lahat ng mga bansa? Datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. At yaw ay narinig ng mga pangulong saserdote at mga eskriba at pinagsisikapan kung paanong siya'y kanilang may papaksa. Sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa buong karamihan ay nagigilalas sa kanyang aral at gabi-gabi lumalabas sa bayan. At sa pagdaraan nila pagkaumaga ay nakita nilang puno ng igos ay tuyo na mula sa mga ugat. At sa pagkakaalala ni Pedro ay sinabi sa kanya, Rabbi, narito ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang sinumang magsabi sa bundok na itong magpataas ka at mapagsugpa ka sa dagat at hindi magalinglangan sa kanyang puso, kundi mananampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na iyong idinalangin at hinihingi ay magsisimpalataya kayo ng iyong tinanggap na at ang iyong kakamtin. At kailan may kayo'y tayong nagsisipanalangin, mga tawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang iyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng iyong mga kasalanan. Amen. Okay. Medyo yung binasa natin is mahaba, pero yung pinaka tumatak sa akin dito, na isang word lang actually, is yung puno ng igos o yung fig tree. If nabasa natin siya ng maigi, nakikita natin sa pinakauna pa lang at sa pinakadulo, min-mention tong fig tree na to, itong puno ng igos. Nakasabi nga doon, di ba, na lalapit sana sila para manguha ng, hopefully may makuha sa puno na yun, pero wala sila nakuha, kundi puro mga dahon lang. Ngayon, itong fig tree na to, it is a very important figure kasi it teaches not by pagkaunawa kasi natin is in a sense of parang puno lang siya na walang laman, as in down lang talaga. Pero if we were to understand it by spiritual means, it talks about the Old Testament. Paano? Okay. Itong fig tree na to, pag binasa natin is nakasabi daw dito na walang bunga, which means wala siya sa season. Okay, wala siya sa season. Wala naman tayong makikitang mangga na
namumunga sa December, kundi makikita natin namumunga to mostly sa summer, mga ganito. Same rin dito sa fig tree na to na wala daw siya sa season na to. Therefore, we could say na itong puno ng higos na to is somewhat related sa Old Testament in a way na dapat hindi na tayo doon parang nag-expect ng anything else na alam natin na halos parang wala naman na parang laman. Katulad sa puno na maybe somewhat baka from a far distance baka nakita nila na wala nang laman yung puno, pero in the hopes of it may makita sila, kundi nung lumapit sila, diba, puro mga dahon lang yon. Nakikita natin dito na pwede natin siya dito i-symbolize na itong fig tree na to is parang katulad ng law sa Old Testament. Itong, I could say, dito sa naintindihan ko, na pwede ko siya i-compare, parang katulad siya sa law. Kasi katulad sa ating mga Christians na we tend to see or hope na may something doon sa law na yon. Same goes rin dito sa ating sa binasa natin. They hope to see na may makukuha sila or somewhat may makikita sila dito sa puno na to. Same goes sa mga Christians na we hope to see or we hope to get something doon sa law na sinusundan natin. Pero ang nami-mistaken kasi ng mga Christians as of now is or mga believers as of now na wala na kasi tayo sa sa law Or in other words, dapat hindi na tayo nakatingin doon sa fig tree na yun Dapat hindi na natin yun pinapakailaman Parang nandyan lang yan. Alam natin nandyan siya, pero hindi na natin dapat yan nilalapitan or parang binibigyan ng parang pakinabang ba na something may makuha ko or something na pakinabangan. As in, wala na talaga Kaya nga, diba, nakasabi na doon, diba, na sinabi nga ni Pedro, diba, na bago sila umalis, diba, na sinumpa na pala yun ni Jesus, yung tree na yun. Kasi nga, walang bunga. Sinumpa na yun na walang bunga yung puno na yun. Pero, bakit ba kinurse ni Jesus Christ yung tree na yun? It symbolizes na hindi na dapat tayo nagli-live under that fig tree. Hindi na tayo dapat nagli-live under the law. Kasi we've already been saved Tinanggal na tayo ni Jesus Christ doon sa law na yun And once na nasa under tayo kasi ng law, nagkakaroon tayo ng mga things na fina-follow natin. Nagkakaroon tayo ng mga things na batas na dapat gawin ko tong mga bagay na to para malinis ako, para wala akong kasalanan, para maiwasan ko yung mga bagay na to na hindi na ninanais ng Panginoon. Doon tayo nagkakaroon na-stuck tayo doon sa bagay na yon kasi we still think na we are still under the law. Pero we forget na we've already been saved by Christ. Kaya yung pagka-crush niyo doon sa tree na yun, we could say na sinisimbolize na niya yun na tinanggal na niya yung law. Kundi, yung law wala na doon Nasa kanya na yun Ang gagawin lang natin sa kanya, minention nga dito, diba? Basahin ko. Minention nga dito sa 22, diba, na have faith in God. Magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Yun na lang yung kailangan Kaya nga, diba, sabi nga ni Pedro sa 21 na naalala daw niya na itong tree na to is kinursed away. And pag binasa natin, ituloy natin pagbasa sa 22, sinabi ni Jesus Christ na have faith in God. So, if we were to look at it in a spiritual way, pinapakita doon na wala na yung batas. Okay? Dapat hindi na natin pinapakinabangan yung batas kasi wala na yun kinurse away na yun. Tinanggal na ni Jesus Christ. Kundi, dapat nagkakaroon na dapat tayo ng pananampalataya doon sa ating Panginoon. Dapat doon na tayo nakafocus. Hindi na doon sa fig tree na yun. Kasi madami pa rin mga people, as of now, madami pa rin mga believers na binibilieve na they not believe, pero rather they still live in that law. They still live by the Old Testament instead of the New Testament, wherein dapat si Christ dapat yung pinofocus na natin, hindi yung law. Kasi actually, ginawa lang naman talaga yung law para ipaunawa sa ating mga believers, mga
Christians na hindi natin magagawa yung mga bagay na yun. Isipin nyo yun, di ba? 10, doon sa Old Testament, ilan yung mga batas na kailangan sundin? 10 yun. Pero doon sa 10 na yun, I don't think merong iisa doon nakakasunod ng ganung bagay na yun. I don't think doon sa 10 na yun, walang makakasunod nun. Pero, syempre, dahil dumating ang si Jesus Christ, ang ginawa niya is tinanggal niya yun, kundi ang ginawa na lang niya is dapat tayo ay manalig sa Kanya. Pinapakita doon ni Jesus Christ through the Old Testament na we cannot live without God. We cannot live without Christ. Kaya nga, pumunta siya dito sa mundo sa New Testament para ipakita sa atin na hindi natin magagawa yung batas ng Panginoon kung wala siya sa ating mga buhay. Kaya, madami pa rin sa atin. Aminado ako na madami akong nagagawang mali. Pero dahil sa mercy ni Christ is meron pa na niligtas niya ako. May chance pa akong na makasama. Kaya if we were to read dito sa Titus, dito sa Titus chapter 3, Titus chapter 3 verse 9 hanggang 11. Babasahin ko po. Ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan at mga pagsasalaysay ng lahi at ang mga pagtatalo-talo at pagtataltalan tungkol sa kautusan. Sapagkat ang mga ito ay di pinakikinabang at walang kabuluhan. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napapahamak at nagkakasala at siya'y hinahatulan ng kanyang sarili. Okay, once again, doon sa law na to is nagkakaroon tayo ng basehan kung paano ba tayo maging clean or paano ba tayo magiging how do you say this? Paano ba tayo magiging righteous? Pero no, Christ already showed us na we cannot live without Him. And through the means of this law, nagkakaroon tayo ng judge sa ating sarili. Hinahatulan natin yung sarili natin kasi tinitingnan natin, binabase natin yung mga batas na to na, ay, di ko na masusundan ng Panginoon kasi na mali ko na to eh. Di ko na sundod tong batas na to eh. Wala na, alam ko na wala na, hindi na ako mahalap po. Isip mo natin na baka hindi na ako mahalap po ganun, baka hindi na ako ililigtas kasi nagawa ko to. Nagkakaroon tayo ng basehan na dahil lang doon sa batas na yun, nagkakaroon na tayo ng self-condemnation na, wala na itong pag-asa sa akin. Ngayon doon tayo nagkakaroon ng mali na, bakit ka bumabase doon sa law, pero hindi doon sa pag-ibig ng Panginoon? Yun yung dapat kailangan nating makita natin, mga Christians, na we do not live in this law anymore. Dapat hindi na natin tinitingnan yung fig tree na yun. Hindi na natin i-expect yung fig tree na yun may something. Pero rather, dapat in-expect natin doon kay Christ. Kasi si Christ, siya yung, nasa kanya yung buhay, nasa kanya yung daan, nasa kanya yung lahat. Kaya, if we were to read itong 2 Corinthians chapter 5 verse 15, 2 Corinthians chapter 5 verse 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Babasahin ko po. Nakasabi dito, kaya't kung ang sino man ay naka Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsisilipas na rito. Sila'y pawang naging mga bago. Once again, once na we are under Christ, hindi na sa under ng law na yon, we are new beings na. Kailangan natin maging under lang kay Christ. Pero since tayong mga people, we still base ourselves doon sa law na to, doon sa fig tree na yon. Kaya, I think, masasabi natin na lahat nahihirapan pa rin na makita yung sarili makita or maunawaan na we no longer live under sa law na yun. Hindi na tayo dapat doon sa fig tree na yun. But rather, dapat nandito na tayo kay Christ na to. Kay Christ wherein we could bear fruits na as of spiritual and not of those na walang bunga katulad ng fig tree na to. And if we were to continue to read dito sa
Romans chapter 7 verse 6. Babasahin ko po. But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter. In Tagalog, nakasabi daw dito, datapot ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y namatay doon sa nakatali sa atin. Ano pa't nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong spirito at hindi sa karatihan ng sulat. Ulitin ko, diba? Dapat hindi na dapat tayo namumuhay sa under the law, kundi dapat namumuhay na tayo kay Christ. We must see and understand that we no longer live under this law, but rather under Christ na dapat. And if we are still living under the law, matik yan. Hindi natin makikita yung sarili natin na nandun na tayo kay Christ, but rather we still condemn ourselves na we still live in the Old Testament, and not in the New Testament. So, ayun naman yung overall yung natutunan ko sa Friday na to na dapat na we Christians must understand na the reason kung bakit merong Old Testament is for us people to know na itong laws na to is for us to know na we cannot do things without Christ. It is impossible to do things without Christ. Kaya nga kailangan natin siya. Kailangan natin siya para magkaroon tayo pero para ano to? We need to be under Christ to know na need natin siya. Hindi yung law, pero we need Christ. Kaya, ayun lang yung natutunan ko sa overall na Friday na yun. Kaya may dadagdag kayo. Kung may idadagdag ako, para sa akin kasi parang na-fascinated ako dun sa ano. Kasi the way siya na natanggap ko sa nung last Friday. Nakakalito yung part about sa temple. But parang yung most naunawaan ko, siguro parang part din dun sa katulad sa natutunan ni Joseph. Parang the fig tree represents the law. And I always say parang diba, parang kung isipin natin yung logic ng law, kung walang law na sinasabi na bawal pumatay, diba? I think kahit pumatay ka sa harap ng mga tao, hindi ka mapapunish. So ibig sabihin, it's like kahit sa buhay natin or even sa loob ng bahay natin, we have principles or we have rules. Once na kunyari mga family members natin nag-disobey doon, they can be punished for that or pwede sila madisiplina because of that. So meaning, pag may law, there's always like a consequence. And parang, alam nyo yun, parang makikita natin kung gaano ka-importante na makita na we're living under the law. Kasi ganun yung nangyayari sa atin na because yun nga, pag nagkakasala tayo. Ewan ko lang sa inyo, pag nagkakasala ako, it's like I want na parang I try to repent really hard. Kasi yung sabi ko sa sarili ko, I did it again. Oops, I did it again. Yes. Oops. Kaya nga alam niyo yung pagpaulit-ulit na lang, 'di ba? Pwede pa sa una na after you repent But mararamdaman mo kasi magiging plastic tayo pag sinabi natin, pag ginawa natin siya paulit-ulit, magre-repent ka na ng ganun lang. Alam ko, pupunta ka sa point na parang parang you will judge yourself na. Yeah. Diba? Kaya ayun yung ginagawa ng law sa atin which parang nawawala yung power na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi He died under the law. Kaya nga parang alam mo yun, yung representation ng pag-curse niya doon sa fig tree. Ayun yung parang day na after mamatay ni Jesus Christ. Nawasak yung parang kasi si Jesus Christ yung namatay under the law, hindi tayo Kaya nga imbis na we're under the law, we're under the grace and truth. But ang hirap kasi ano tayo, tag doon, nagre-relapse pa rin tayo doon sa under the law.
Imbis na, kaya nga ano natatawa ko kasi sabi ni Pastor Jong, it's like a sandwich. Because kahit na sinabi na from fig tree to temple to fig tree, it's still one message and it is about the law. Kasi kung titignan nyo, diba, the day na namatay si Jesus Christ, nasira yung temple. Even sa mga sinasabi ni Jesus Christ nung pupunta siya sa mga nung may mga time sa Bible sinabi niya 'di ba na destroy this temple and I will rebuild it in 3 days. 'Di ba? It was explained to us how dun, 'di ba? It was explained to us dun sa book of Ezekiel, 'di ba? Na how it was a representation of because Jesus is the true temple of God, 'di ba? So this temple diba? Parang it doesn't need anymore. Parang hindi na to kailangan. Kaya nga makikita natin na after mamatay ni Jesus Christ, nung nasira yung temple, diba? Parang it represents yung parang parang us breaking from the parang us being removed under the law. Diba? Kaya nga we're so blessed. Pero alam niyo yun, ang natatandaan ko lang doon sa parang ang tumatak lang din doon sa sinabi sa akin ng ating pastor, ng ating Panginoon na it's really hard na sabihin mo sa sarili mo na you're under the grace kung hindi mo nararanasan na paglabanan yung old self mo or patayin yung lumang pagkatao. Okay, kasi ano sabi ni Pastor Jong nung Friday na yun? It's now we can understand. Siyempre kasi pitinuro sa atin Pero only head knowledge. Iba pa rin yung parang alam mo yun, na-experience natin. Yeah. Dumating na ba sa oras yung parang pag dinay niyo yung sarili niyo like nawawalan na kayo ng pag-asa? Ako, kapag of course hindi natin maiwasan yun na kapag especially nagkakos ka ng sin. Ako, hindi ko masabing nawawalan ako ng pag-asa, pero I think parang gano'n na rin siya. Kasi, Diba? alam mo yun, parang, Ito yung na prayer naman ko hindi na Like parang imbis na mag-pray ako ng Lord, sorry, nagawa ko na naman. Parang ang dating sa akin na parang alam mo yun, parang, Lord, nakapatay ka. Ito na naman ulit. Parang gano'n, ang nagiging prayer ko is like parang, imbis na mag-ask ka ng forgiveness, parang nagda-doubt ka na wala na hope. Parang gano'n, parang, Lord, ito na naman, nagawa ko na naman. Bakit gano'n? Parang gano'n. So parang ang dating tuloy, naglulus ako. Kaya parang, sa tingin ko I think for me, I think it's a point na talaga dapat mawalan tayo ng hope But hindi dapat mawalan ng hope na we're going to hell. I think sinasabi sa atin ng Panginoon, dapat mawalan tayo ng hope para sa sarili natin. Kasi I think we keep trusting to ourselves Diba? Naalala niyo ba yung sinabi ni Pastor Jong na imbis na patayin natin yung old self natin, we're trying to change it. That's why ang nangyayari is imbis na, ayun nga, bumabalik siya ng bumabalik. Kaya nga doon tayo pupunta doon sa sinabi kagabi. Naalala ko yung yung time na sinabi mong nasa Karanglan ka, try mo ipag-move yung mountain. Ngayon, sa tingin nyo, sa internet, may nakita na ba kayong testimony na nagpa-move ng mountains? Di ba katulad sabi ng pastor natin, wala pa? Move? Wala. Bumutas, meron. Kaya nga kung babalikan natin yung kung ititignan natin yung tinuro ni Brother Joseph, di ba? After na sinabi ni Peter na, "Look, Rabbi, the fig tree which you have cursed has withered away." Sabi ni Jesus, di ba? Have faith in God. Most certainly, I tell you, whoever may tell this mountain, be taken up into the sea, to cast into the sea, and doesn't doubt in his heart, but believes in what he says is happening, he shall have whatever he says. Therefore, I tell you, all things, whatever you pray and ask for, believe that you have received them, and you shall have them. Whatever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven may have forgive your transgressions. Sa tingin ko, yung parang
I think kaya sinasabi ni Pastor Jong na hindi natin maintindihan to. Yes, we can understand it in hard knowledge, but I think hindi natin siya ma-apply if hindi natin siya, hindi tayo magde-deny. Kasi pag, katulad nga yun dun sa isa nating brother, na dadating talaga sa point na when you're denying, pag ginawa mo ulit, parang namumuro ka na. Diba? But I think that's the point of parang, alam mo yun, dapat makita mo talaga na wala talagang hope tong mind ko, heart ko. 'Di ba sinabi sa Bible na our heart is deceiving. So I think ayun yung point na makita natin na wala tayong hope sa sarili natin. Yeah. And I think the moment na mawalan tayo ng full hope sa sarili natin, once na we have faith kay Lord, I think that's the moment na pwede natin we can pray for God to cast the mountains, 'di ba? 'Di ba? Ano yung tinukoy ni Pastor Jong doon about sa mountains? The mountain is like this is the law, 'di ba? Kasi parang there's two types of mountain daw, 'di ba? It's like the prayer mountain and the Olive Mountain. and the yung temple mountain. And we can say na this represents our 'di ba? Parang the law being cast out into the sea, which is together with the devil. So ibig sabihin 'di ba na after losing hope sa sarili natin, I think doon natin ma-understand na alam mo yun, Jesus, sige, ikaw, alam mo yun, parang I think alam niyo, naranasan niyo na ba parang since wala na kayong pag-asa? Pero may nagbalita sa inyo na parang pwede itong gawin. Parang wala ka na magagawa kung ayun na lang gagawin mo. 'Di ba? May naranasan na ba kayong ganun? Parang kunyari, sabihin natin, wala ka nang pangbayad sa utang niyo. Sabihin may nag-offer sa iyo na trabaho. Wala kahit maliit yung sahod, I think parang kakagat ka na doon. Kasi you've lost all hope eh. So I think it's like the same sa all self natin eh. Parang I think we need to see na parang wala tayong hope kung magta-trust tayo sa sarili natin para baguhin yung sarili natin. Yeah. Parang sinasabi ni Lord, sige, tignan mo muna na matatalo ka. Parang alam mo, sige, try mo para matalo ka. Kasi unless na hindi natin makikita, kasi alam mo yun, we will still like trust ourselves. Yeah. So I think it's good na parang i-deny natin. Kaya sinabi siguro na kailangan natin i-deny. Yun nga, hindi natin maintindihan na si Lord, Lord, ikaw pala. Kasi di ba maraming Christians na, Lord, ikaw na bahala sa buhay ko. Lord, ikaw na yung Pero pag nagpaplano tayo, ayon sa sarili natin. Diba? So alam mo yun, parang we need to really deny talaga para makita natin na, hindi ko talaga kaya. Then after nun, siguro, it will give us a chance na parang alam mo yun, na makas yung mountains, na hayaan si Lord yung magkas ng mountains. So ayun lang yung take ko dun sa parang tinuro ng Friday. So palagi niya connected sa worship service natin kanina. Oo, Most definitely. Oh, yes. Para naging connected din. Paano? Diretso ba? Tawag dito. Naging connected siya kasi nung Friday at siyang ngayon, we still talking about sa spirit natin and towards our flesh din. Na kung saan i-explain sa atin na yung flesh natin, yung spirit natin was already saved. Pero parang it's just made us unbelief na hindi yun nangyayari kasi because of our flesh or the things that we do because of our own self. And tawag dito, parang maunawaan lang natin yung katulad nung sa Friday, yung about the fig tree, the law, the mountains, and the grace of God. We can only, tawag dito, understand that only through the Word of God or only because of the truth. Kasi parang, tawag dito, parang pag it was not,
according to the Holy Spirit or by the help of the Holy Spirit, parang it was hard to understand and accept na parang, kunyari, parang there's mountain and the law was still existing even though it was not directly given to us. Kaya it was important na yung teaching nung Friday and ngayon was according to the grace of God or to the Holy Spirit. And nabanggit din kanina na kapag as a Christian, dapat we feel na yes, we made sin, pero dapat tawag dito, masasabing Christian tayo kapag hindi natin gusto yung pagkakasala. Kasi parang wala na tayong kaibahan sa iba if parang we're just letting the sin na maging okay sa atin. And binanggit din doon na yung tawag dito, we're not slave of sin anymore. Kumbaga, nung Friday, we became slave of sin because we are basing or having the law in our hearts. Pero when God gave us or let us introduce na it was not written on the stones anymore, but it was already written in your hearts, na kung saan it was not under the judgment. Kasi di ba pag yung nangyari sa Exodus, it was written on the law, on the stones. And we know that na it was the law. And yung fruit ng law was, of course, the judgment. That's why the Israelites people there died. Pero binanggit doon sa verse ng 2 Corinthians chapter 3 verse 3 na sahin ko, yamang nahayag na kayo, sulat ni Kristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. So, parang now, we understand and we made us to believe na parang we should not be under the judgment anymore. Kumbaga, what's happening to us regarding of our sins or imperfections, dapat we see it as a grace. Kumbaga, parang nagiging way siya para, ayun yun, yung sinabi ni God na Mga pilingero. na makita natin na mahina tayo. Kasi akala natin, when we have the grace, malakas tayo. Ganun kasi yung iba na they feel blessed when they are healthy, when they are strong, or when they are full of joy. But sometimes you can see your blessedness when you have nothing to trust. Kumbaga, you see it as an opportunity para let God kumilos siya. Parang perfect opportunity siya para ang Diyos naman yung gumalaw or yung kalooban naman ng Diyos yung mangyari. Feeling ko ang ano ko lang doon, parang, yun, I think yun kasi yung mahirap na parang magtiwala ka when you're, Lowest point. parang lowest point. Kasi yung sinabi mo na you should trust in your nothingness. Parang feeling ko yun ang nagiging struggle natin as a believer. Lalo na pag walang-wala ka, Yeah. na magtiwala sa Panginoon. I think, ewan ko, dumating na ba kayo sa ganung point? Yes. Diba? Na parang, ako masabi ko dumating, pero ang hirap talaga. Lalo na,
as we know na parang yung mga sarili natin, ano siya eh, anong tawag dito? Sad to say, yung mga katawan natin, maano eh. Ano ba tamang term? Dati. Hindi sumarte, pero tulad nga ng sinabi nga sa worship service, gusto kasi nito may inaangkin eh. Diba? Kasi God, Hindi lang in-expect, like, because our body seeks pleasure. Glorification. Diba? what As in satisfies. lang, kung ano yung nakakabuti sa kanya. Kaya yung parang, we should really, kumbaga yung, talagang, we should really totally be like nothing. Parang napakahirap. Sa akin kasi, sir, parang ganon. Na parang wala ka nang nakikita or you feel empty. Tapos, you will see God na andyan siya. Parang nag-highlight siya because of your nothingness. Pero parang maganda siguro yun. Kasi kung katulad ng mayaman, parang kung marami tayong mga possession, Yeah, so, sorry, singit lang ako. I think tama yung sinabi ni Gad doon. Parang gusto kong example yun na, di ba yung senaryo ng mayaman, ang dami. na, of course, every one of us desires eternal life. Pero nung sinabi ng Panginoon Jesus na ibigay mo lahat ng kayamanan mo, which is going to be turning point na magiging nothingness na siya, di ba? Parang feeling ko, yun ang nagiging mahirap sa atin. Na mag-nothingness. Di ba? So dapat hindi masyadong mayaman, hindi rin masyadong walang. Ewan ko. Parang may nakikita, so Ano kasi, David? Hindi, parang siguro dahil mas madali ba pag hindi ka mayaman? Kasi parang parang Hindi, ewan ko. I think mas mahirap pa rin in some way kasi sa atin naman kahit mayaman or mahirap man yan, iba pa rin kasi yung situation natin eh. Iba pa rin yung nakita Yeah. natin Tama yung ano Nasa- natin eh. nasa sarili Tulad ng yan example, eh. It's not what para sa you mga have. mayaman, they find things na may things or mga bagay sila na fina-find na joy and okay na sa kanila yun. Meron din sa mga mahirap na they find things na they find joy, okay na yun sa kanila yun. Hindi, Same parang- sa other round. Parang ang inaano ko is, yun nga eh. Lumapit sa Panginoon? If magdedepend na tayo sa Panginoon, di ba? Na as in walang-wala talaga. Parang, sino mas madali? Yung mayaman? Yung mahirap? yung mayaman sa tingin ko. Kasi meron kang safety net eh. Para sa akin It's not Tama, the best. bitawan lahat? bitawan lahat. Kasi, I think sa di akin ba, lahat. yung sinasabi okay, ni gets. Glendon na I think, we should really depend on the Lord. As in talagang pag totally wala na, which is dapat mangyari. So, tama naman. Kaya lang parang, yun nga eh, ang hirap kasi niya. And, siguro whether mayaman ka or mahirap, depende na siguro. depende na lang siguro talaga sa Depende mo, no? Kasi may nakakita ko, walang-wala. Pero, Hindi na nakikita. So, ang nagawa pa is, actually, sinisisi pa nila yung sa pagkawala nila sa Diyos eh. So, I think it really depends sa naging but situation diba nila. sinabi ng Panginoon na mas mahirap makapasok ang sabot. Kasi parang, I think parang, So, dapat yun. di naman dahil, di Kakaroon na naman tayo ng kailangan ano, mahirap ka. I think parang, ayun din yung purpose ng problems, I think, is, kasi kung wala kang problema, ba't ka pa nalapit sa Panginoon? Parang alam mo yun, it's to create a dependency para sa Panginoon. Kunyari, kung mayaman ka, ang hirap kasi magdepende sa Panginoon pag ang dami mo ng mga bagay sa Yeah. O kaya, million na yung pera mo. Parang, ang hirap Tapos, I think dun sa ano na yun, about sa ano, mas mahirap pa makapasok ang mayaman. I think personally para sa akin, I think, Mayaman? hindi. Mayaman? I think mayaman ako. Talking with experience. Personal I think- experience. I think hindi lang sa way na mayaman in terms of money, pero mayaman rin talaga sa ibang aspect ng bagay. I think ganun rin. I Kahit, think nga, parang tinutukoy rin yun yung concept. yun nga. Kung parang you're full of yourself. Ganun. Yun yung naisip ko ring type of mayaman. Kaya maybe yung reason kung bakit ginamit yon is not because person na talagang mayaman, kundi
mayaman in their own self. Ganon yung naisip ko eh. So I think it really just depends sa tao kung paano nila yan. Kala ko saya. Hindi sa yaman, pero it depends kung sa kanila. Depende kasi. Depende sa kakayanan mo yun eh. Kung looban ni Lord na yung puso mo malakas kahit mayaman ka, siguro pwede kang maging gagamitin yung buhay mo. Pero pag ganito lang talaga, siguro, kasi hindi natin kaya kasi tingin ko that's why other people hindi sila mayaman. Kasi pag pinayaman sila ng Panginoon, madali silang matatangay. Kaya ba hindi ako pinapayaman nila? Siguro. Sakto lang. Sakto lang. Alam ko mayaman ka na eh. Ha? Alam ko mayaman ka na. Hirap. Mayaman sa gatas. Hirap nga ako. May milk factory ang... May meal factor kami. Sumbong kita sa misis ko. Aray ka. Love, bigyan mo yun. Pero yung sapat na para for us to keep going. Yeah. Ewan ko kasi yun nga eh. Parang gusto yumaman ni Sir eh. Which is grateful ako, nasasabi niyo yan. Pero parang hindi ko siya makita. Try mo kaya. I-try mo kaya. Try mo ka. Try mo. Ewan ko. Try mo ka. Nakakatawa na yan yung perspective niyo sa akin. Pero yung perspective ko sa sarili ko, hindi ko maano. Pag pinag-pray mo kayo. Wala Pag kaming pinag-pray mo pera kayo, eh. Lord. Hindi namin alam yan. What we will see, we Pag have nothing. Pag pinag-pray mo kayo, Lord, tawa. Ay, Michael, gusto mo Buti pa matry? kayo. Wala kami pera, chill lang kami eh. Wala akong pambili ng tubig eh. Bumili ba ito? Sponsor lang natin eh. Pabili lang eh. Hindi ko naman pera yun. Kaya yan ang sinasabi mo may milk factor. Kaya ano rin yan, sa tanda din kasi yan. So, age. Hindi, ang ibig sabihin ko, parang sa, ano siya, hindi kasi kung isipin mo yung bata, wala silang iniisip eh. Yeah. So, age nga kasama. Hindi. Feel ko sa tingin ko sa experience Sige sa life. po, tayo. Sa susunod na lang po, tayo po'y manalangin na po. Brother God, ilidoy po rin. Aray ko. Sige ba, tayo po manalangin. Ama namin nasa langit, na salamat na sa araw na ito, Ama. Hinayaan niyo po ang mga friend ko naman na reveal nga yung mga salita at yun yung mataruan ng bawat sa'yo naman. Okay lang, tulungan niyo po, Ma. Patuloy niyo po i-reveal naman yung mga salita. Kahit naman sa mga nakikinig naman yung mga salita, Ma. Patuloy niyo po, Ma, kaming tulungan naman by the Holy Spirit naman na ma-share ang mga friend ko naman yung kalooban ng mga friend ko naman. Palasin niyo po mga friend ko naman, di panguna na yung mga lumang pagkatao. Hayaan niyo po, Ma, ikaw may taas sa mandakilang mga sa bawat sa'yo naman. Maraming salamat naman sa iyong pag-ibig, Ma. Kung sa akin niyo po, Ma, kung ano kaaway, hayaan niyo po mga friend ko naman. Like you have told us, Ma, tulungan niyo po, Ma, makasa ito mga friend ko naman, ang mountain naman sa iyong buhay, Ma. And today, mga friend ko, Ma, maranasan naman namin naman na mamuhay, Ma, under the grace of Ma and truth, Ma, that you set us, Ma. Panginoon, we pray, Ma, in your holy name. Tulungan niyo po, Ma. Ito na yung mga munawaan ng mga friend ko na, Ma. Hindi yung ginawa ng Panginoon Kristo sa aming mga buhay, Ma. At ito yung maranasan sa bawat sa'yo, Ma. Salamat naman sa laki ng pangalan. Salamat naman sa iyong pagmamahal sa bawat sa'yo ng mga friend ko na, Ma, eternally. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Yes. Magandang hapon po sa atin at magandang hapon ulit sa atin. GG's.